Ito, bago nyo ipasok tong mismong tie switch na to, dito ko kayo bibigyan ng tips. Hindi kasi siya plug and play. Dito sa part na to, kung mapapansin nyo, ayan, meron akong tips to mga bro tips sa mga ngayon pa lang mag-i-install. Dahil para hindi kayo magkamali. Ito. Kung mapapansin nyo tong aba, yun oh. Ayos. Goods. Ayos. Low natin ng mini driving, passing. Yun. Off, passing. And high, may passing pa rin. So, reversible. Ayos. Sa pag-install ng tie switch, mahalaga na malaman ninyo kung anong brand ng motor na pag-i-installan nyo. Gaya ng gagawin natin ngayon, i-install natin siya sa Yamaha NMAX V1. Kaya naman, mahalaga na malaman nyo yung color coding nito. So, pag-aralan natin yung color coding. Ayan, so ito pala yung wire harness na nanggaling sa ating motor. At ito rin yung papunta sa left switch kung saan nandun yung ating busina, signal light, at switch ng high and low. Okay? So, dito makikita nyo, sa unang linya, makikita nyo may blue-black. Yung blue-black na yan, siya yung nakatap sa ignition switch or accessory wire. Ibig sabihin, pag susi mo, magsusupply ng positive yung light brown wire, dun siya nakatap. Kaya masusupplyan ng positive supply yan pagkasusi. Susunod naman is yung brown-white, yung katabi niya. So, hindi lang kita masyado yung kulay, pero brown-white yan, na may stripe na white. Ayan, yan naman yung galing sa ating flasher relay. So, siya yung main supply ng ating mga signal light. Yung susunod naman na wire ay kulay dark green. Itong wire naman na to, ito naman yung papunta sa ating right signal light. Okay? Sa tapat naman niya, sa may bandang baba, makikita nyo meron kulay solid black. Yung solid black naman sa Yamaha, yan yung negative or ground. Okay? So, sa baba pa rin na part, makikita nyo, may kulay dark brown. Yung dark brown naman, siya yung pang left signal light. Supply siya, no? Ng left signal light sa kaliwa. And yung pinakahuling wire naman, kung makikita nyo dun sa pinakadulo, sa socket na to is yung kulay pink. Yung pink naman, siya naman yung papunta sa busina. So, kukuha siya ng supply dun sa black. At pag pinindot mo, pupunta dun sa pink. So, negative trigger yung ating busina. Okay, nakukuha. At ang pinakapanghuling wire naman ay yung makikita nyo na nakahiwalay yung dilaw. Yung dilaw naman, siya naman yung high ng ating headlight. Ngayon, asa naman yung low? Yung low kasi ng headlight natin is nakatap na siya rekta sa ACC. Ibig sabihin, pag susi mo sa NMAX B1 is nakailaw agad yung natin. So, yun yung low ng headlight natin. Kaya naman, yun yung i-modify natin. So, para mas maintindihan nyo, dinrawing ko na yung mismong sa may left switch kung saan nandun yung low ng headlight at yung high. Okay, so yung low is green, yung high naman ay yellow, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ngayon, kaya siya wala doon sa may harness na yon, yung una kong pinakita, kasi nga nakarekta na siya doon sa ilalim sa may pinaka natin, no, sa may harness. So nakatap na yung supply nung sa socket ng low natin doon sa light brown wire, which is dito nanggagaling. So, accessory wire, alam naman natin na yung accessory wire nanggagaling yan sa positive ng battery papuntang fuse at papunta sa susian. So, pag susi mo, magsusupply siya ng positive rekta ngayon dun sa supply ng mismong common nito. Which is, pag halimbawa, yung switch mo sa left switch ay nakapindot sa low, pag susi mo, syempre, papasok yung positive supply dito sa low. Pag nag-high ka, pag sinitch mo sa high, doon din naman siya papasok. Ganun lang. So, ibig sabihin, yung common supply ng left switch mo is nakakonect sa accessory wire, which is yun yung blue-black na nakita nyo kanina. Okay? Yun yung supply niya. So, nakatap yun sa accessory wire, yung blue-black na yun, sa may socket. So, ang gagawin natin, babaguhin natin itong blue-black na to. So, papansin nyo,
nilagyan ko muna ng dotted na lines. Yung blue black, yung unang wire na pinension natin kanina. Gagawin natin ganito. Puputulin natin siya. Parang tulad nito. Cut. Saan ba ito? Cut. So, ihihiwalay natin yung accessory wire na to. So, ayan. Wala na yan. Disable na yan. Yung kaputol, which is nakakonect dito. Sa may left switch. Yan. Yung blue black na to, wag yung papunta dito puputulin natin yon. Tapos tatanggalin nyo sa pagkaka-accessory wire. Tapos ito ngayon, i-connect nyo ngayon dun sa bagong right switch natin. Yung blue black mamaya, papakita ko yun sa video natin. So ganito mangyayari. Yan, dito siya. Para pag nag-switch tayo, dahil ito papasukan natin to ng positive galing sa ating main supply. Mamaya papaliwanag ko, makikita nyo rin kung ano yung sinasabi ko. So kasi nga dahil naglagay nga tayo ng tie switch, meron na siyang 3-way switch ng park light at headlight. So syempre, pag park light mo, si park light lang maiilawan. Pag headlight mo, si headlight lang din ang maiilawan. So isolated na siya, hindi na siya yung iisa. Kasi ang stock na wiring ng NMAX is sabay na yung park light, tail light at saka low. Ganon. So, ganon siya. So, ito nga gagawin natin. Puputulin natin yung common nito. Kailangan siyang mai-connect dito sa right switch. So, nakukuha. Ito, wala na yan. Ito pa. Pangalawa na kailangan yung matutunan is yung sa park light naman. Yan. So, sa park light, ito din drawing ko na. Sa park light, ganun lang din halos. Kung mapapansin nyo, sa harap ng park light natin is merong left and right na bulb. Yung makikita nyo sa NMAX, syempre. Ngayon, nakakonect yan, iisang connection, papunta yan sa likod. Ayan. So, color blue yan sa dulo. Color blue, siya yung color blue. Okay. Ito naman, brake light to. Huwag niyong pansinin yan. Ito yung makikita nyong kulay dilaw. Brake light. Tapos, syempre, ground. Dahil, ano nga to, diba? Yung sa tail light natin. Ang brake light, tsaka tail light. Yung linya ng tail light nyo, iisang connection yan papunta sa harap. Light brown yan. Makikita nyo yan. Papunta yan dun sa harap. Ngayon, yung linya na yan, ang nag-supply sa kanya, galing din sa susian. Okay? Ibig sabihin, accessory din siya. Pag susi mo, iilaw si park light at tail light. Harap at likod, no? Ganon din si low kanina, yung sa ano natin, yung supply ng left switch natin. Ganon din siya, rekta din siya. Ngayon, tatanggalin natin yung pagkaka-connect dun sa left switch. Gaya ng sabi ko, kukonek natin sa right switch mamaya sa bagong tie switch natin. Para nga may patayan na. Ito naman, ganun din. Paano yon? Paano natin puputulin yung linya nito? So, parang ganito siya. Kakat natin. Cut. O, yan. Ayan o, nakaset aside na rin yung ano natin. Pagkakat nyo ngayon, ito yung right switch nyo. I-connect natin siya dito. So, mamaya ipapaliwanag ko. O, yan. Parang ganyan. Para nga, pag susi mo, hindi na siya nakailaw agad. Ngayon, pag susi mo, dadaan muna dito yung pinaka main supply natin. Halimbawa, galing dito sa susian mo, no? Ito yun, halimbawa, no? Halimbawa lang, Ayan, dyan pumasok muna. Papasok muna yung supply ng pagkasusi mo, imbes na rekta agad sa ilaw. Ang mangyari, pag susi mo, pupunta muna sa right switch. Tapos, si right switch, dito ka na ngayon mag-on para bumaba yung supply. Pupunta na mismo sa harap at likod ng natin, park light at tail light. So, I hope nakukuha nyo. So, ibig sabihin, sa right switch tayo maglalagay ng papunta sa park light at yung isa papunta sa left switch naman, yung pang headlight natin. Yung pinaka-common supply nung left switch natin. Ito, left switch, kunwari. Yung common supply nito, bali ganyan, manggagaling dyan. So, off, park light, headlight. Nakukuha. Okay, ito yung susuplayan natin yung right switch. So, ito yung next video natin. So, intindihin nyo muna to mga bro dahil importante to. Okay? So, magandang araw mulit sa inyo mga bro, no? Ayan. So, ngayon naman ay magko-convert tayo ng tie switch, no? Yung NMAX na ginagawa natin ngayon, na i-convert natin siya sa tie switch. So, ano nga ba ang kagandahan na naka-tie switch tayo, no? So, ang kagandahan sa tie switch, yun nga, pandagdag forma. Yung quality naman niya is
masasabi kong okay naman kasi binuksan ko na to sa loob. Kung makikita nyo, hindi ko pa masyadong nahigpitan. Ayan, so yun, dagdag forma, tsaka may pailaw-ilaw pa siya. Kaya ayun, susubukan natin tong i-install. Ngayon, para ma-install natin to, kailangan natin malaman yung mga functions dun sa mga wire na nandito, para alam natin yung may connect natin dun sa NMAX or kung anumang motor yung pag-i-installan nyo. Okay, so ang kagandahan kasi nito, yun nga, may push start, meron siyang patayan ng headlight, ng park light, to off, park light, headlight. So, yun ang maganda rito, meron na siyang switch. Pwede mo nang patayin yung headlight. Ngayon dito sa on and off, ito pwede kayong maglagay dito ng kung meron kayong ibang nilagay o in-install na additional sa ano nyo, motor nyo. Ako gagamitin ko to sa underlights. Tapos ito naman, ito pwede rin to pang switch. Pero gagamitin ko na lang siguro to sa kill switch, no, ng motor. Kasi sira na yung side stand nun, kaysa ibalik pa namin sa dati. So sabi nung nagpapagawa, ano na lang daw, gawin na lang kill switch to. So yun yung gagawin natin. So ito yung sa right switch, ito naman yung sa left switch. So sa left switch, syempre, dyan yung busina, dyan yung left and right na signal light. Ayan. Ayan o, left and right yan, signal light. Tapos ito hazard. Ayan, meron, ayan, ito yung low and high sa headlight. At meron din siyang passing switch. Okay. So maganda siya, no. Ngayon, aalamin natin kung saan yung mga ano nito, wiring ng mga to, para mas mabilis tayong makapag-install sa ating mga motor. Okay? So una, dito muna tayo sa right switch. Okay? So sa right switch, ayan. Sa right switch ito, buklatin natin. Oops. Wait, tinali ko kasi para hindi masyadong mahaba Ayan, so sa right switch, unahin nating hanapin itong kanyang push button. Okay? So dapat to, pag pinindot ko, tutunog yung ating tester. So maganda rin kung meron kayong tester, mapa-analog man or digital, para mas madali nyong mahanap yung continuity, kung ano yung dalawang wire na magkasama para mag-switch ito. Okay, yun yung gagawin natin. Hahanapin natin yung mga wire na kung saan pag pinindot tong mga function na to tutunog. So lagyan natin sa continuity. Ito yung parang may wifi button dyan, Yan. So tignan natin, check natin kung tumutunog. Pag pinagdikit, ayun, kumpirmado, may reading din. So anumang wire ang magkadikit dyan, tutunog. So nagdidikit lang yung mga wire na yan kung ano yung function niya dito pag pinindot. Halimbawa ito, pag sinwitch to, pag pinindot, ganon. So ganon lang siya, no? So bawat ito, parang ito sa push button, syempre dalawa lang yung wire niyan, kasi switching lang siya. Parang sino-short lang niya yung dalawang wire tulad nito. Okay? So syempre ako, alam ko na agad na sa push button dito, sigurado na ako wala siya dito sa mga to. Ito yan, yung blue na may stripe na white at pure black. Ito, pure black at blue na may stripe na white. So para makumpirma natin yan at hindi tayo nanghuhula, gamitan natin ng tester. So pwede kayong mag-tester dito sa loob nito, pwede naman dito. So ako siguro dito na lang muna. Subukan, dito na lang siguro. Oops. Wait lang. Ayan, so magkadikit na siya, sa dalawang pin. So pagkadikit nyo sa dalawang, wait lang, medyo napagsasama ko. Oops. Pagdikit nyo, siguraduhin yung hindi sila magdidikit sa loob para accurate yung reading natin. Okay? So subukan natin. Ayan, napagdikit ko na. Ngayon pipindutin ko siya. Oops, wala. Ayun, meron na. Wait lang, naglulus. Dito na lang siguro. Ayan. Medyo nahirapan ako kasi walang tagahawak. Ayan. Ayun, Pansin nyo, tuwing pinipindot ko siya, tumutunog. Ayun, Pag pinrest ko ng mahaba din yung tunog. Ibig sabihin, sila yung magkasama. Ito yun. Ito yung linya ng starter.
button. So, pure black at blue na may stripe na white. Okay? So, dito naman tayo sa sa may headlight tsaka park light. So, ito yung off. Ito yung park light. Ito naman yung sa headlight. So, dapat to tatlong wire. Meron siyang common or common supply. Ibig sabihin ng common supply, doon yung supply natin na positive man or negative, depende. Pero usually sa mga ganito is positive. Kung ano yung ginagamit na switching. So, pag positive, yun yung common. Kumbaga, para siyang ganito. Ito yung common. Halimbawa, ito yung park light mo, ito yung headlight mo. Ayan, parang ganito siya. Pag ito yung common supply. Ito yung may standby positive. So, pag sinwitch mo siya dito sa park light, pak, ganon. Pag sinwitch mo naman sa headlight, pupunta rin naman siyang ganon. Pero ito, dito sa loob niyan is magkakonekta na silang tatlo pagka punta niya sa headlight. Ibig sabihin, nakailaw pa rin to. Yun. So, ganito siya. So, ito yung common dahil ito yung lumilipat-lipat at may supply. Nakukuha. Okay. So, hanapin natin yon. So, i-off muna natin. So, dito, papakita ko sa inyo na nahanap ko na, no, yung common supply. At ipapakita ko na lang sa inyo para mabilis at ikukumpirma. So, ang nakita kong common supply dito ay yung brown. Ito, yung brown wire na to. Ngayon, ang park light niyan, syempre, is sumabay na dun sa ilaw ng tie switch na siya namang i-connect nyo dun sa park light nyo sa motor. Okay? So, magkasabay pala sila. Pagka sinwitch natin to, magkakasupply yung ilaw nito. So, asaan yun? Anong kulay yun? So, sa dito, sa tie switch is kulay blue siya. Saan na ba yun? Ito siya. Ito yan. Ayan. So, kulay blue siya. Ayan o. Kulay blue. So, ang common supply natin ay brown at kulay blue. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron siyang sakit na red at saka itim. Ito naman yung papunta sa, ito naman yung supply ng mga ilaw. Ganon din dun sa kabila. So, mamaya makikita nyo. Okay, so check natin. Confirm natin. So, brown. Tapos, punta tayo dun sa, ito to, yung blue. So, papasok ko siya dito. So, huwag nyo munang pansinin to dahil sabi ko nga, pag napasukan ng supply to, pag switch natin, nagkakaroon din ng positive to. At itong, ano na to, connector na to, ito yung pupunta sa park light nyo mismo, sa harap at sa likod, sa tail light. Okay, nagkukuha. So, sabay-sabay silang iilaw. So, ito, pang ano to sa ilaw ng tie switch. Okay, so, yan. Check natin yung brown na sinasabi ko. Ayan, so, nakakonect na siya. Ito yung brown, ito yung common. Ayun o, oops, nakaswitch na. Ulitin natin. Ayun, nakaswitch na nga. Ayun, patayin ko. O, tignan yung gesture, pakinggan nyo. Yan. Yan. So, brown at blue. So, park light. Ayun. Ayan. Pag diniretso natin yan, nakatunog pa rin siya. Kasi gaya nga ng sabi ko, konektado na siya. Diretso. Off. Ayun. So, yun nga. Brown at blue. Siya yung park light. Ngayon, ano naman yung dulo? Paano naman yung sa headlight? Ano yung supply papuntang headlight? So, ang supply papuntang headlight ay itong blue-black. Okay? Sa blue-black, para makumpirma natin, ilagay din natin yung tester. Test probe natin. Balik tayo dun sa brown. So, i-off muna natin. Okay, punta tayo sa brown. Kung makikita nyo, ito yung brown. Ito yung blue-black. Oops, tanggal. Okay? So, ayan, hahawakan ko lang dahil wala akong tagahawak. So, pag pinindot ko to hanggang dulo, dapat tutunog yan sa park light at headlight. Ayun, tumunog nga siya, nagka-resistance. Okay? Off natin, dapat mamamatay. Ayun. Pag binalik natin, mag-on. Off. Okay? So, kumpirmado. Ang common supply natin ay brown. Ang ating park light ay blue. At ang ating papuntang headlight ay blue-black. Okay? Kumpirmado na yan. Ito yung common. Alright. So, okay na tayo sa dalawang to. Dito naman tayo sa kanyang additional na switches. Itong dalawa. So, dito muna tayo sa on and off na to. So, ito yung gagamitin natin sa underlights. So, off muna natin. Para malaman natin yan. So, meron tayong makikita ditong
dalawang wire. Ito. So, merong magkapares na blue, sky blue, tsaka dilaw. So isa sa mga to, yung responsable sa magkasamang kulay na yan. So, subukan natin dito sa light blue. So, off muna natin. Subukan natin ha. Light blue. Yan. So, nakalagay na. Ngayon, pipindutin ko siya. Pag tumunog, ito yun. Ayun. Ito nga. Pag in-off ko, on, off. So, kuha na natin. Subukan natin sa dilaw. Yung dalawang magkasamang dilaw. Okay, so dalawang magkasamang dilaw. Ayun. Nag-on din siya. Kasi naka-on ito. Ayun, ito siya. Okay. Ayos. Ito yun. Ibig sabihin, ito, ang switching wire niya is itong, ayun, tumilak na yung manok. Dalawang light blue. Ito naman, yung para sa kill switch na gagamitin ko is dalawang yellow wire. Okay? So, nakukuha. Okay na tayo dyan. Dito naman tayo sa left switch. Okay, sa left switch, syempre, unahin nating hanapin is yung sa may busina. Okay? So, ako, nahanap ko na siya. Ipapakita ko na lang sa inyo. Bali, ito yung sky blue dito, at pure black. So, lagyan natin yung test probe. Ganun lang din. Same process. Lang. Yan natin dito sa baba. Yan. So, habang nakalagay yung tester, oops, dito na lang sa baba. Siguro, hawakan ko na lang. Yan. Tapos, pipindutin ko siya. Yun, oh. Yun, kumpirmado. Sa ating horn ay ito. Okay? Sky blue and pure black. Ngayon, sa atin namang left and right na signal, so dito yan. Ito din sila. So, alamin natin kung saan dyan. So, sa signal light, meron din siyang common na tinatawag, or yun yung pinaka-common supply na magsusupply pag nag-left ka or pag nag-right ka. So, palagay ko ito yun. Yung brown na may strap na black. Palagay ko ito yun kasi dalawa yung kulay. Pero alamin natin. So, check muna natin kung tumutunog. Okay. So, hindi siya tumutunog. Walang nakaswitch. Subukan natin sa left. O, left signal. Yan, sinwitch na natin. So, from dito, brown na may stripe na black, subukan natin dito sa, ano ba to? Parang light green. Light green. So, wala. So, naka-left signal tayo ha. Subukan naman natin dito sa brown. Ayun, tumunog. Oops, wait lang, tumunog. Patay natin. Yun, namatay. So, subukan ulit natin. Wait lang. Yan. Left. Ayun. Para sa right, wala. Subukan natin ulit. Left. Ayun, left, tumunog. So, ang left natin ay itong brown. Ito yung common supply natin. So, dito naman tayo sa right. Sa right. Okay, check natin kung tutunog magmula dun sa brown na may stripe na black to light green. Tumunog. Yun. Yun. So, kumpirmado na natin na itong light green is papunta sa right signal at itong brown ay papunta sa left. Ito naman yung common or yung galing sa flasher relay. Okay? So, goods na tayo dito. So, again, ito pala, ito yung sa may, ano natin, sa
sa may right switch, dito pupunta yung supply ng ilaw. So, para kabilaan, iilaw siya. So, ganyan. Yan, positive at negative. Kasabay ng park light. Okay na tayo dyan. Tapos, ito pala, ito yung blue block. Ito yung, magiging supply ng headlight natin to. So, mamaya tayo dyan. Ito muna tayo sa hazard. Sa hazard, ngayon, sa hazard naman, pagka pinindot natin yung hazard, dapat iilaw yung left and right signal natin. So, para umilaw yun, kailangan mag-short itong linya ng signal light. Okay? So, ang linya ng signal light natin is itong light green, no? Itong common supply, yung brown na may stripe na black, at saka yung brown. So, wait lang, off muna natin. So, walang naka-switch. So, dapat wala silang contact. Ayan, walang contact. Walang contact. Walang contact. Okay? So, subukan natin pindutin yung hazard. Ito. Pindot. Subukan natin. Dapat meron silang contact 3. Tumunog. From brown stripe na black to brown, tumunog. From brown na may stripe na black to light green, tumunog. At brown to light green. Ayun. So, goods. Okay yung hazard. Pag in-off, mawawala dapat. Okay. So, goods. Ingay ng mga manok. So, ito na. Pabalik tayo dun sa may part ng dito naman tayo sa may headlight. So, kanina sabi ko sa right switch, ito yung blue block na papunta sa high and low ng headlight. Pagka sinwitch mo siya sa dulo, so magkakasupply ito. Kung mapapansin nyo, bullet connector siya na female. So, kukonekta yan dito sa male na blue block. So, dyan, papasok siya dyan. Kukonekta nyo siya. So, magkakaroon ngayon ng positive supply ito. So, ito yung magiging common ng high and low natin nakukuha. So, ito, pag naka-low siya, masusupplyan yung low. Kasi may standby positive na to pagka sinwitch mo yung right switch. Pag hinay mo, masusupplyan dapat din yung high. So, saan yun? Saan yung low? So, hanapin natin yung low. So, ito yung magsisilbing common natin, no? So, ito na lang. Meron na tayong natitirang 3 wire. So, ito, palagay ko, green. Dito tayo sa green. Mag-testing. Oops. Okay. So, common. Hawakan ko na lang. So, ito, naka-low tayo, no? Low. Ayan, no? Low. So, kung sino yung tutunog sa 3 to, siya yung low. Wala. Sa dilaw. Wala. Sa green. Tumunog. Okay. Green, tumunog. So, siya yung masusupplyan ng low, yung green. So, pag hinay naman natin, high. Subukan natin ulit sa green. Nawala. So, saan siya napunta? Wala dito. Nandito naman. Sa dilaw. Okay. Pag low, pag nilow natin ulit, low. Oops. Babalik siya sa green. Pag nag-high tayo, mawawala sa green, magkakaroon naman sa yellow. So, ito yung high. Okay? So, yung green natin is low, yellow is high. Yan na naman tong natitirang wire na to. Ito naman yung manggagaling sa passing switch. Sigurado yan. Ngayon, asan yung switching niyan? So, yung common supply nito na di ba dalawang wire din to? So, yung isang wire nito is hindi nakakonect dito sa common supply natin. Saan siya nakakonect? Dito sa high. Ibig sabihin, pag nag-high ka, doon lang siya magkakaroon ng supply. Okay, ngayon pag nawala ng supply yung high, wala rin siyang supply. Okay, so yun yung i-modify natin dyan dahil babaguhin ko yung
linya nito, isasama ko siya dito sa blue block, no? So hanapin natin saan siya. So nung nahanap ko siya, nandito siya sa may part ng yellow, sa high. So ito siya. Itong dark green yung passing natin. So ito siya. Pag pinindot ko, kita nyo? Dito siya kumuha ng supply sa high. Connected siya palagi dyan. Ang problema lang, kapag ka naka-high CAD, dun lang siya may passing. Medyo ano nga eh. Pero babaguhin natin yan. Pag wala ng supply yung yellow, syempre, lilipat sa green. Pag wala ng supply, wala nang passing. Okay? So, yun yung babaguhin natin. Kailangan ito ma-standby supply palagi yung common nito. 'Di ba dalawang wire nga yan? Ito yung common, ito yung passing. So, ito yung parang ano, send and return. So, dito dapat standby na yung positive natin. Gagawin nating positive supply ito. Yung isang linya niya. So, puputulin natin yung wire na nakatap dito sa dilaw. Dahil palagay ko ito yung out or return papunta dun sa kung ano man yung ipapassing nyo. So, yun yung gagawin ko na lang. Okay, so ayan. So, ngayon alam na natin lahat. Ayun, nandito na yung ating left and right switch, no? Ang gagawin natin ngayon, bubuksan natin to. Ayan, so pinutol ko na siya. Sinukat ko na yung tamang-tama lang na sukat. Kasi hindi naman naked yung NMAX. Ayun, so mapapansin nyo, dito na yung mga linya niya. Ayan. Itong unang kulay na makikita natin dito, wait lang, pakita ko sa inyo itong mga kulay nandito dito. Ito sa starter yan, yung black tsaka blue white sa starter yan. So, hindi kayo malilito dyan. Ito naman, blue. Ito yung sinasabi ko na papunta sa park light. Dyan nakatap yung mga tatlong kulay na red, mapapapansin nyo. Tapos, yun yung papunta sa ilaw nung tie switch. Tapos yung black doon is yun yung sa ground. Ito naman, itong dalawang light blue naman na to, syempre ito yung kanina, nabanggit ko na extra switch yan, pang underlights natin. Ito naman, dito. So, yan yung pang kill switch natin. And, ito, yung common supply natin. Yan nasabi ko sa inyo kanina. Yan yung blue-black na papunta dun sa common naman nung left switch pang supply ng ano natin yun. High and low ng headlight. Okay, so hindi na siya nakakalito, no? Alam ko na nakukuha nyo na yung, nasusundan nyo na yung linya. Yan, so matutukan nyo to mga bro, huwag nyo i-skip kasi pag in-skip nyo to, hindi nyo makukuha yung na ito. So, ayan. Kita nyo naman, gagawin natin ngayon dahil gagamitin ko ang pang underlights to. Kukuha ako dun sa dalawang light blue na yun, kahit alin dyan, no? Para itatap ko dito sa common source natin. Yan, sa brown, no? Yan, tatap natin yung isang line nung light blue or sky blue na pang underlights. Ibig sabihin, kaya ako siya tinap dyan sa brown kasi nga, yung brown nga yung pinaka common supply ng right switch natin. Kumbaga sa kanya manggagaling yung supply ng park light at supply ng headlight. Yan yung susuplayan natin ng manggagaling sa, pwede kasing manggaling sa susian, diba nga positive, pwede ring manggaling sa supply ng relay. Okay, so sa case ko, galing siya sa supply ng relay, susupply natin dyan sa light brown mamaya. Okay, yan, so tinap na natin, no? Para sabay na masupplyan yung common nung extra switch natin na number 1. Okay? So, ayan. Tapos, syempre, huwag kalimutang hinangin natin. Importante yan para iwas loose connection. Ayan. So, maganda na yung pagkakahinang natin. So, goods na tayo dyan. Meron ng abang na supply yung extra switch natin. Para pag on natin, magsusupply din siya ng positive sa mga underlights. Okay. Okay na tayo dito. So, balutin na natin. Okay. So, yun lang naman yung babaguhin natin dito kasi nga gusto ko magamit yung extra switch yung na isa. Pero yung isa kasi, gagamitan natin pang kill switch. So, dito naman tayo sa left switch. Dito naman, may babaguhin din tayo dito sa may supply ng passing tsaka sa may ground. Okay. So, na-discuss ko na kanina yung mga color coding nito. So, ayan. So, mapapansin nyo dito. Ito yung sa pang-passing natin eh. Ngayon, yung isang dilaw dito, siya yung kapares niyan. Yung nabanggit ko kanina na dito kumuha ng supply sa high.
Ibig sabihin, kailangan natin putulin yan kasi susupply natin yan dun sa isang, accessory wire. Para dun siya kukuha ng source. Para kahit na hindi ka naka-high and low, alam mo na, di ba? May nakaabang din. So, parang kagaya lang din siya nung sa extra switch. So, ito yan. So, para sigurado natin na yung puputulin natin is manggagaling sa passing switch na to, is huhugutin ko siya. Kung sino yung mahuhugot dyan, sino yung gagalaw dyan, siya yung karugtong at yun yung puputulin natin. Ayun. Kita nyo? Ito yun. Hindi yan yun, hindi naka-curve, hindi ito, kundi yung naka-straight. Ito. Yan yung puputulin natin. Kasi, para hindi na siya nakatap sa high. Pagka kasi nakatap pa yan dyan, ang mangyayari, tuwing naka-high tayo, dun ka lang makakapag-passing. Pangit naman nun, di ba? Hindi naman pwede yun. Kaya, tatanggalin natin to, at itatap natin siya sa blue black. Mamaya, yung pinaka, natin. Ayan, Ayan, so isi-seal natin. Ito, dudugtungan natin. So, lalagyan natin to ng color blue black din. Para color-coded siya. At alam natin, ang supply niyan ay galing sa positive. Para masupplyan din ng positive yung passing switch natin. Kasi positive trigger ang gagawin natin dun sa passing switch. So, ayan o. So, sigurado na tayo na yan yung dilaw. Kasi yung isang dilaw na dun sa may pinag-alisan natin, yun yung papunta talaga sa high, no? Yung sa may switch. So, ayan. Tatap natin siya ngayon. Ngayon, dahil maiksi ito, dudugtungan natin siya. At ang ilalagay ko dito na kulay, syempre yung blue black na lang din. Kasi, dun sa harness na diniscuss ko kanina, yung mga, ano na yun, dun lang din natin siya i-connect. Okay, so dun magagaling yung accessory wire niya or positive supply. Okay. So, ito, blue black din yung ikakabit natin. So, kakabit natin siya ng ganyan. So, hihinangin natin siya. Okay, strip natin. Yun. Tsaka natin, hihinangin na parang kagaya nito. O, diba? Yan yung supply ng passing natin. So, itong isa, ito yung supply ng common na manggagaling dun sa right switch. So, hindi yan. So, huwag kayo malilito. Okay? Ang purpose lang ng blue black doon, kaya nadoble yung kulay, is papunta yun sa harness. Yung kanina, yung blue black. Tapos ito naman, yung ground naman ng mismong, itong tatlong to, papansin nyo, pag bumaba yan, iisang wire na lang, yan yung papunta dun sa ilaw. So, negative ng ilaw natin, lalagay natin yan dito sa isang negative. Dito yung pure black, negative, parang ganito. Para masupplyan ng negative yung mga ilaw natin. Okay? Yan. So, yung black na kinuhanan natin, yan yung papunta sa supply din ng busina. So, doon na lang tayo kumuha ng ground. Okay? So, yun lang naman halos yung babaguhin natin kasi okay naman na. So, hininang ko rin yung mga ibang hindi nakahinang dyan. Inulit ko siya. Kaso, hindi ko na nga lang naipakita sa inyo. Okay. So, tapos na tayo dyan. Sunod natin, shrinkable tube. So, tape muna, tsaka naka-shrinkable para naman malinis. Ayan. So, nakaayos na tayo. So, wala naman na tayong ibang babaguhin dyan mga bro, no? Wala na tayong ibang babaguhin. So, yun lang talaga, no? Yun lang talaga yung mga binago natin kanina. So, kailangan na lang natin yung i-sealed. Kasi napansin ko open tong mga to eh. Kaya, silyado natin, tsaka lagyan natin ng shrinkable tube para pag tumagal siya, hindi siya bubuka. Diba? At the same time, mas makapal yung pagkakasilyado natin. Ibig sabihin, mas safe, diba? Mas safe siya. Ayan. So, wala akong lighter, kaya soldering iron na lang yung ginamit natin. Okay lang din naman yan. So, yun. Naseal na natin halos lahat, no? Papansin nyo. Ayan. So, yung color blue dyan, alam nyo na yung pinuntahan. Papunta yan ng park light na manggagaling sa right switch natin. So, yan yung isusupply natin dun sa, sa tinanggal natin, no? So, ito yung sa may brown. Yan, okay na tayo dyan. Goods na. Sa blue black, papunta sa left switch, common supply, tapos yung ilaw. Red and black. Okay, goods na tayo dyan. So, sara na natin. Susunod naman natin dito is, lalagay natin siya ng mga terminals.
Para parang stock lang din siya, no? Yun yung gagawin natin. So, parang ganito. Kita nyo to, meron siyang terminal. So, ganun din yung gagawin natin dito para naman hindi siya pangit tignan. Okay? So, yun. Lalagyan natin to. Dahil okay na yung setup natin. Okay na yung ginawa natin dito. Lalagyan na lang natin siya ng mga terminals. Tapos, gagamitan natin ng crimper, syempre. Para naman maayos, no? Parang ganito. So, bawa ito. Lalagyan natin siya. Tapos, crimp. Yun. Sarap pakinggan no? Double check. Dapat maayos. Ayan. Goods. O, yun, no? O, diba? Yan din ang gagawin natin sa lahat ng wire na yan. Para pag pinasok natin dun sa ating socket, parang walang nangyari, diba? Parang walang nangyari. So, ito. Nalagyan na natin. So, 6 pin din yung gagamitin natin. So, itatapat nyo lang kung saan yung left signal, kung saan yung right signal, ganon. So, hindi naman na kayo malilito kasi na-discuss ko naman sa umpisa yung color coding nung sa stock ng NMAX B1 at na-discuss ko rin yung mismong color coding at anong function ng mga wire nung sa tie switch. Kaya, ayan, pinagtapat-tapat na natin. So, imposibleng malito pa kayo dyan, no? Sabagay, kung malito pa kayo, magtanong lang kayo sa comment section natin para masagot ko. So, alam ko nakukuha to ng mga ng mga talagang hindi nag-skip. Kasi pag hindi kayo nag-skip nito, kahit mahaba yung video natin, kaya ko rin siya hinabaan Umabot tayo ng 52 minutes and 15 seconds kasi nga hindi kasi to pwedeng i-discuss lang ng ilang minuto lang, no? Hindi siya ganoon. Kasi mahihirapan kayong intindihin to pag hindi niyo siya masundan talaga. Kaya advice ko sa inyo, habang pinapanood nyo, intindihin nyo to at patapusin nyo, huwag nyo i-skip para makuha nyo yung tamang procedure natin at hindi kayo magkamali. Okay, goods na tayo. Hi. Yun. Hi. Pa ba? Ilaw. So, goods na tayo dito. So, ito, naikabit na natin yung tie switch natin pero binuksan ko muna ulit para ipakita sa inyo kung paano ko siya in-install, no? Dito sa kabila, madali lang talaga siya i-install. Babaklasin nyo lang to. Gamit lang kayo ng hindi ako nagkakamali 5mm na Allen wrench. So luluwagan nyo lang, urong nyo lang yan ng konti. Okay? Urong nyo lang ng konti. Pagkatanggal nyo ng lumang handle switch, kabit nyo lang to, okay na yun. Pero may tatanggalin kayo dito. Ganon din dito sa kabila. Ano yun? Ito yun. Wait lang, punin ko. Ito. Buksan ko lang. Ayan, yung pinakakuntil na Allen wrench na to, na nandito sa tie switch. Tatanggalin nyo yan kasi hindi nyo yun maipapasok dahil meron siyang butas dito sa may gilid. Yung luma kasing handle switch niya, halimbawa ito, ang kuntil niya nandito. So, nandito siya na side. Samantalang yung tie switch nandito sa ilalim. Nandito. Kaya kailangan nyo tanggalin yun kasi hindi nyo maipapasok to kung hindi nyo tatanggalin, no? Lagyan nyo na lang ng electrical tape para humigpit siya. So, yun lang yung tips na may share ko sa inyo. So, kabilaan yan, tatanggalin nyo siya. Kabilaan, bago nyo i-install. So, dito madali lang. Plug and play na yan. Pagkatanggal nyo, lagyan nyo lang ng kahit isang pulupot lang ng electrical tape. So, hindi ko na maipakita kasi wala akong taga-video. So, ganun lang. Okay na tayo dyan. Dito naman sa kabila, bigyan ko rin kayo ng tips bago nyo to i-install. Ang gagawin nyo ganito. Kasi hindi rin to plug and play lalo dito sa ilalim. So, ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna yung kanyang brake master. Pagkatanggal nyo ng brake master, tanggalin nyo yung kanyang handle switch na to, no, yung luma. Tanggalin nyo yun. Tapos, syempre, ganito yung itsura niya sa ilalim. Makikita nyo yung, ano ba yan? Ito mismo. Yan, ito. Wait lang, hindi ko ma-focus yung camera. So, ganito. Ayan. So, yan. So, ganito lang din yun. So, pag babaklasin nyo to, madali lang. Tutulak nyo lang yan. Gamit lang kayo ng long nose, matatanggal nyo na yan. Okay? Pag natanggal nyo yun, pag kinabit nyo na to,
tanggalin nyo rin yung sinasabi kong kuntil. Pag natanggal nyo yun, ganito, bago nyo ipasok tong mismong tie switch na to, dito ko kayo bibigyan ng tips. Hindi kasi siya plug and play. Dito sa part na to, kung mapapansin nyo, ayan, meron akong tips to mga bro tips sa mga ngayon pa lang mag-i-install, dahil para hindi kayo magkamali. Ito, kung mapapansin nyo tong mayroon siyang tabas dito at mayroon ding tabas ito. Okay, binawasan ko siya ng yung tamang-tama lang na halos tumapat dito. Ito kasi pag nakalapat siyang ganyan, ito kasi yan, itong bar na to, siya yung iipit dito sa magkabilang dulo na to para lumapat siya ng tuluyan dito sa gitna. Nakukuha. Ito lalapat dito, ito lalapat din naman dito sa kabila para lumapat siya dito ng flat. Okay? Ngayon okay na to, nakalapat na siya. Ang problema sa umpisa, nga ganito yan. So, nakalapat na agad sa gitna, dito hindi pa nakalapat. Ang problema, gagalaw-galaw tong sa may elbow ng ano nyo, throttle. No? Gagalaw-galaw yan. Kaya ang gagawin nyo, tatabasin nyo to. So, madali lang tabasin yan kasi gagamit lang kayo ng kutsilyo. Ako, kutsilyo lang oh. Ganda naman ang pagkatabas niya. Ayan oh, kita nyo. Tinabas ko yan. Ganit dito rin sa kabila. Tatabasin nyo yan kasi hindi ito, ayan oh, hindi siya lalapat ng ganyan. Tingnan nyo. Oh, dumiretso, di ba? Kanina, hindi yan dumidiretso kasi bumubunggo siya dyan. Dito. So, tandaan nyo na lang to. Ayan oh. Wait lang naman tong camera na to. Ayan. Tandaan nyo, tatabasin nyo to. Ito. Madali lang to mga bro. Maniwala kayo. Ito. Halos pumantay na siya dito sa katabi niya. Okay. Ayan. Halos pumantay na siya dyan. Tapos ito, tabas din dito. After nun, pag napansin yung nakalapat na to, okay na yan. Ayan. Tutornilyohan nyo na siya ngayon. So, lalagay natin yung alin. So, ito naman, hindi siya tapat na tapat dun sa butas. Gaya nito. Hindi siya tapat na tapat. Pero okay lang. Carry na yan. Importante lang naman is mailapat niya siya. Ito. So, kapag ilalagay nyo siya, mapapansin nyo, meron siyang dalawang butas. Yung isa, malapit dito. Yung isa, malapit dito sa may open. Dito, close. Dito kayo magtornilyo. Ito to. Dito kayo mag-screw. Sa part na to. Actually, hindi siya talaga tapat na tapat. Pero carry siya. Para mailapat niya yan ng diretso. Pansinin nyo. Okay? Screw natin. Ayan. So, ito yung mga importanteng dapat yung malaman, no? So, i-share ko na lang to kasi wala akong napanood sa YouTube na nag-share nito eh. Na, ewan ko lang, baka meron, hindi ko lang napanood. Usually kasi nakakabit na agad. So, hindi nila siguro na may mention tong part na to. Yan. So, screw nyo na lang. Okay na yan. O, diba? Nalapat siya. Kailangan lumapat yan. Tulad yan. Ayan o, nakalapat na siya. O. Okay na yan, mga bro, no? Goods na yan. O. Hindi na siya gagalaw-galaw. Ito, gumagalaw pa kasi di ko pa na-screw. Okay? So, ayan. So, yun yung tips, ha. So, ito, ginarasahan ko na rin siya. Tapos dito, gagarasahan din natin dito. Kuha tayo ng grasa. Lagyan natin ng grasa dyan para medyo maganda yung play nung slider natin. Ito mismo. Lalagyan ko siya ng grasa para smooth. Yan. Okay na yan. Importante lang medyo meron siyang pampadulas. Okay. So, kabilaan natin siya lalagyan para smooth siya. Nabuksan na lang din natin. Dito din sa may handle niya, lagyan nyo rin yan pagkaan. Pero sa akin kasi dahil medyo lubricated pa siya, okay na yan. Ayan, so medyo marumi lang. Punasan na lang natin mamaya. Okay, so yan. Tapos nyo na, pagkatapos nyo, pa-flat nyo na yan, tsaka i-screw natin. So wait lang, screw ko lang muna. Ayan, so na-screw ko na yung dalawang screw nito. So check natin yung throttle. Ayun, ang ganda ng oh. O, diba?
Ayan, so all goods. Okay na siya. So okay na lang mag-adjust. Ito, medyo mahigpit yan kasi nilagyan ko ng electrical tape. Ayan, so hindi ko pa siya masyadong na-screw. Ito, meron pang ano dyan. So higpitan ko na lang kasi nilagay ko lang muna siya para for demo lang. So dito yung connection natin, ito na. So ayusin ko pa yan kasi for demo lang muna. So mapapansin nyo, nandito na yung mga connections natin. Ayan. So nilagay na natin lahat. Ayan. So ito yung sa passing natin, yung passing switch. Ito yung sa may common ng ano natin, 'di ba? Sa may dito, yung sa may high and low. Tapos yung ilaw, ito, pinagdugtong na natin magmula dito sa kaliwa, sa kaliwa at saka sa kanan. Okay, tapos yung high nilagay na rin natin, tapos yung main ano natin, mga signal light, busina, nandyan na. Tapos dito sa left side, ito pa. Ito, yung kulay dilaw pala dito, yung kanina, yung ito yung switch nya, ginawa na natin siyang kill switch dun sa may side stand. So ito na yun, nagbaba na ako ng linya papunta sa baba. So pero bubuhayin pa rin natin yung side stand switch para dalawa yung ano nya, support. Meron siyang ano, reinforcement dito. Kung sakaling pumalya yung side stand ulit, magka problema, pwede niyang i-switch dito para okay na ulit. Kahit magloko doon, kahit mag-vibrate doon habang umaandar rin, nagloloko yung switching niya, dito siya magkakaroon ng reinforcement. So ito yung linya na yon, no? Okay, so all goods. Tapos yung sa starter, ayan. So yan. So initial testing muna tayo, tignan natin kung gagana. Pero yung full ano nito, testing natin sa ano na lang, sa next video na lang natin yung full ano na nito, wiring. Okay, so testing muna natin yung aba, yun, oh. Ayos, goods, ayos. So mamaya isoli na lang natin to dahil ano, so hindi ko muna testingin yung starter dahil hindi ko pa na-assemble lahat. So abangan niyo na lang yung next video natin, mga bro. Importante maipakita ko lang yung pag-wiring nito, yung pagkabit. Yun lang naman importante dito sa ngayon. Kaya abangan niyo sa susunod na video natin yung full wiring setup nito. Okay? So yun lang. Salamat sa panonood niyo. God bless.